Paano nga ba magbayad ng condonation loan dito sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa SSS, pwede tayo magbayad ng loan. Sa bandang baba, meron ditong option ng pag-generate ng PRN. At linawin lang din natin na in this video mabayaran natin ay yung kinonsolidate na natin na previous loan, which is yung loan condonation or conso loan. Ano ito? Kung sakaling may mga nag-default or hindi nabayaran na loan dati, kumbaga nag-past due na siya, pwede natin siya ipa-consolidate at hindi na kailangan bayaran yung penalty. From here, ang gagawin na lang natin ay balik tayo doon sa PRN natin. So dito sa Pay Loans, click lang natin yung Generating PRN. Hindi talaga tayo mag-generate ng PRN, instead meron na kasi tayong existing. Again, sa previous video, pinakita namin kung paano nga ba mag-consolidate na lang ng loan doon and then na-generate na tong part na to. Pwede nyo munang i-post to, yung link to that tutorial video ay nasa description sa bandang baba or pwede nyo i-check yung page or channel namin. This time, i-click ko tong PRN at itong PRN ang gagamitin natin sa pagbayad online. Dito sa GCash app, mag-login lang ako, ito yung gagamitin kong pangbayad. Make sure lang na sapat yung balanse natin para doon sa babayaran. Tap ko tong bills and then hanapin na natin ang SSS dito. Ito siya, SSS loans. Kumpletuhin ko lang lahat ng inihingi information dito, yung PRN. Next naman ay yung account number. Payer type naman individual, country is Philippines. At maging email address. And tatlo na lang yung kulang, yung amount, PRN, account number. Hinuli ko talaga to para ipakita ko saan siya makikita. Yung sa PRN, obviously, andito na siya, yung sa unahan. Or sa kanina, andito naman siya. Pero, cancel ko to. Kasi kakailanganin din natin yung loan account number. So, dito sa GCash, enter ko muna yung PRN. Next naman ay yung account number, which is itong loan account number na nakikita natin dito. Yung amount, dapat sakto siya. Okay na tayo. And then, scroll down ko lang. Click ko yung next. Pwede ako magbayad gamit yung GGives, which is installment yon sa part ng GCash. Pero sa SSS, since one-time payment yung gagamitin natin, bayaran na siya in total. Pero may balanse naman ako dito, so okay na ako dito sa GCash wallet ko. Click natin yung next. And then, i-double check lahat ng info kung tama yung reference number, maging yung sa account number, at yung amount na din. Click natin tong confirm. At paid na tayo. Ida-download ko to para meron akong proof of payment. Pwede rin natin itong i-share sa iba kung gusto man natin. Dito sa SSS, i-check natin kung nabayaran na ba siya online. So, refresh ko lang to. And then, generate tayong PRN. Kung makapansin nyo, wala na siya dito sa active loans with PRN. Pero dapat nandito na siya sa paid PRN. So, hindi ko siya nakikita sa ngayon. Ang expectation ko ay real time. So, gawin natin is mag-log out tayo and then mag-log in ulit. Ngayon, bago tayo mag-log out, balik tayo sa loans, loan penalty condonation. Kanina, ang reason lang na nakikita natin dito ay may existing loan condonation tayo. Pero ngayon, wala na, which is good news, nabayaran na nga natin yung condonation loan sa SSS. So, nakapag-login na tayo ulit. Dito sa Pay Loans, sa Paid Reference Number, ito na siya. Nagpakita na siya after kong mag-log out and then log in ulit. Sa case ninyo, kung sakaling ganun yun na encounter ninyo, hindi agad siya nagpakita, ang expected natin real time, maghintay lang kayo ng few minutes or mag-log out ulit kayo, log in ulit sa SSS, at i-check nyo kung magpapakita ba siya dito. Just in case na hindi, may problema, hindi nag-reflect yung payment, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano mag-report sa SSS online. Pwede rin naman kayo pumunta sa branch, pero kung preferred nyo online, pwede nyo i-check yung page or channel namin or yung link to that tutorial ay nasa description sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!